Mga kababayan, mga kawok, pagbaling sa camera, may mapanood yung ngiti. Ano ba yan? Parang pelikulang aksyon na nagaganap sa Malacanang, pero hindi yung Hollywood blockbuster, kundi yung local na Marcos versus Marine, The Kickback Chronicles. Ako sila ng inyong walk na hindi natutulog para sa katotohanan at ngayong gabi tayo magda-dive sa pinakamalaking iskandalong nagpapataranta sa mga nakasuit na magnanakaw sa gobyerno. Alam nyo ba, sa gitna ng baha na lumalamon sa mga kababayan natin, may mga suitcase na lumulutang na puno ng pera. Hindi para sa biktima, kundi para sa bulsa ng mga pulpol. Si retired Marine Technical Sergeant Orly Gutesa ang whistleblower na parang sundalong bayani na bumalik mula sa dilim at si dating ako Bicol Representative Saldico ang dating kaalyado na naging tagapagbunyag sila ang mga tunay na bayani ngayon. Ay nako ha, at sino ang kontrabida? Walang iba kundi alam niyo na po, no? Pero baka si Pangulong Bongbong Marcos na parang lumang pelikulang demonyo sa Malacanang. Tarantad nagdadaldal ng denial habang ang katotohanan ay kumakagat na sa kanyang leeg. Ngayon, sa episode ng hashtag Walk with Land, tayo ay mag-expose bakit nakaredy na ang mga Marines di umano, paano nagpanik ang palasyo at bakit dapat nating ipaglaban ang mga katulad ni Orly Gutesa at kumpanya. Lalo na kayo mga OFW at kabataan ng pawis at bukas nyo ang pinapatay ng korupsyon na ito. Ay, huwag kayong mag-alala. Hindi ito dry lecture. May satire, may facts, may tawa, at maraming aha moments na magpapa-headache sa mga troll. Ready na ba kayo? Clap! Let's walk mga kaibigan! Mga ka-walk simulan natin sa simula. Hindi yung biblical, kundi yung September 2025 na nagpagsiglab ng lahat. Imagine niyo si Orly Gutesa, isang dating Marine na parang action hero sa anak ng batas. Biglang lumitaw sa Senate Blue Ribbon Committee. Under oath siya, sinabi niya, nag-deliver ako ng suitcases puno ng pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park at diretso sa Malacanang, 26.5 billion pesos daw ang total na kickbacks mula sa flood control projects ng 2025. Ay, nako. Oo yung budget na dapat para sa mga baha sa Pampanga at Bicol. Pero naging baha ng pera sa mga mansyon. Okay, ayon sa testimonya ni Gutesa na nag-verify na ng kanyang dating boss, si Saldico noong November 15, 2025 via video statement na nag-viral na parang K-pop comeback. Personal nag-deliver si Ko ng mga maleta na may 25 billion pesos na SOP kay Marcos mismo, kay Romualdez at iba pang top officials. Naku po, totoo lahat yun sabi ni Ko. 25% ng budget insertions para sa flood control naging kickback. At ang mga marina, hindi sila basta sundalo. Si Gutesa ay isa sa kanila at ang buong Philippine Marines ay parang handang SWAT team laban sa korupsyon. Hindi sila nakaredy mga kaibigan para mag-raid, kundi para magpaalala. Ang bayan ay hindi pag-aari ng iisang pamilya. Pero teka mga kabataan at OFW, kayong nagpapakahirap sa abroad para sa remittances na 80% ng ekonomiya natin. Alam nyo ba na yung perang yan pwede nang maging daan para sa 1,000,000 na pamilya na hindi magdusa sa baha? Sa halip, nasa bulsa na ng mga Marcos. Ay, nako, parang yung old joke Bakit ba laging baha sa Pilipinas? Kasi ang pera hindi umaagos sa tamang daan. Okay, shoutout muna tayo mga kababayan sa mga Pinoy sa Pilipinas, lalo na sa mga nasalanta ng baha, kayong mga taga Bicol at Pampanga, ito ang laban nyo. Sa United States of America, kayo roon sa California at New York na naghihirap sa 9 to 5 para sa pamilya, ito ang dahilan kung bakit doble ang buwis ninyo. Canada, snow na snow dyan, pero mainit ang dugo nyo para sa bayan. Australia, beach life man huwag kalimutan ng roots. United Kingdom, tea time ba yan o time for revolution? Germany efficient kayo, kaya efficient din tayong mag-expose.
Japan, Samurai Spirit, sama tayo. Hong Kong, busy sa skyline, pero tignan ninyo ang madubing bahay natin. United Arab Emirates, luxury life, pero ang tunay na yaman ay katotohanan. Italy, pasta at politics, mag-spaghetti, skandal na ito. At sa Pilipinas ulit para sa kabataan, kayo ang susunod na henerasyon, huwag kayong matakot. Ngayon mga kawok, magiging intellectual tayo, hindi yung boring na textbook, kundi parang DZRH commentary na may punchline. Una ang facts. Ayon sa Zenith Records at COSA Affidavit, ang 2025 budget insertions para sa flood control, 106 billion pesos total na may 25% kickback na napunta kay Marcos. Ayan. Okay ito ay hindi chismis, ito ay documented. Si Gutesa na dating security aide ni Ko, nagbigay ng detalye, mga maleta na may RFID tags pa, pero hindi mawala sa traffic. Parang delivery ng Jollibee, pero instead of Chicken Joy, it's a Cash Joy. Okay, Mr. President, konting criticism lang. Sana hindi ka masyadong onion skinned, Ano ba yung under oath challenge mo kay Ko? Parang yung wrestler na nagdadarinig ng rematch habang natatakot sa ring, Tarantang Malacanang, daring si Ko na bumalik, pero bakit hindi kayo nag-file ng case agad? Kasi alam nyo, ang katotohanan ay parang boomerang, babalik at tatama sa inyo. Okay? At ang mga marina, hindi sila basta naka-ready. Si Gutesa ay simbol ng integridad ng AFP, hindi tulad ng inyong administrasyon na parang leaky boat, punong-puno ng batas at ang tubig, pera ng bayan, ay lumalabas sa maliit na elite. Okay, in-depth tayo Ito ay hindi isolated. Recall the 2022 elections, trillion sa infra, pero zero sa transparency. Para sa mga OFW, kayong nagbabayan ng 30 billion pesos remittances taon-taon. Bakit ang pera nyo ay nagiging budget insertions na para lang sa dynasty? Para sa mga kabataan, ito ang legacy na iniwan natin. Corruption na mas malala kaysa tulad ni Gutesa at company na mula sa loob nag-i-expose, hindi sila duwag, sila ang tunay na sundalo ng bayan. Shoutout tayo mga kaibigan, mga kababayan sa United States of America at Canada. Kayo ang backbone ng economy. Huwag kayong magpauto sa fake news. Australia at UK, chill man kayo pero hit up para sa justice. Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy, Global Pinoy Power. Sama tayo sa hashtag laban para sa katotohanan. Mga kawok, oras na para sa kwento. Imagine niyo si Gutesa, dating sundalo na lumaban sa Mindanao, ngayon lumalaban sa korte. O si Ko na dating kaalyado pero nagigising sa hypocrisy. No? Mr. Marcos, bakit nataranta? Kasi ang suitcase na yan hindi kayang i-carry ng denial. Okay, para sa mga kabataan natin, kayo ang Gen Z at Alpha, huwag kayong maging tulad ng mga pulpul na ito. Mag-subscribe kayo sa channel na ito, #WalkWithLan, para sa more expose natin. At para sa mga OFW, kayong sa Philippines abroad branches, ito ang dahilan kung bakit doble ang effort nyo. Okay, mag-subscribe na mga kaibigan. Hit that bell icon, hindi para sa notif, kundi para sa alarm ng katotohanan. Join ang YouTube membership para sa exclusive chats. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan, #WalkWithLan. Sa huli mga kawok, ang laban ni Gutesa at Ko ay laban nating lahat. Huwag kang maging history's repeat. Magpa-investigate ka ng maayos para sa bayan. Sama tayo. Shoutout ulit sa lahat ng taga-Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy. Kayong lahat mag-share ng video na ito. I-like, i-comment
Marines Ready at subscribe para sa susunod na expose. Salamat mga kawok. Hanggang sa muli. Walk on, fade out. Ay, nako, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang Pilipinas.